Pagkatanggal sa pwesto, yan po ang naging kapalit ng pananakit ng isang pulis sa kanyang misis na nakuna ng video. Attorney Gabby Concepcion, good morning. Good morning din sa'yo, Tita Sue. Ito, may kinalaman ba sa trabaho ang personal na away ng mag-asawa? Well, actually, depende yan. Depende naman talaga. Although the general rule ay ang personal na buhay ng isang tao, hindi po pwedeng gamitin na dahilan para matanggal ka sa trabaho. Pero ito nga ang rule, at general rule lang to, Siyempre, papasok na naman tayo mamaya kung ano ba yung mga exception. Pero ito yung general rule para sa mga ordinaryong empleyado na covered ng labor code. So, hindi kayo pwede matanggal sa trabaho unless ito ay para sa isa sa mga dahilan na nakalagay sa Article 282 at 283 ng ating labor code of the Philippines. At yun ngang, halimbawa, yung serious misconduct, generally, kasi yung immorality, pwede pumasok yan sa serious misconduct na nakalagay sa labor code. Generally, dapat nga konektado sa trabaho mo. Pero tandaan po natin na ang pagiging karapat-dapat na manatili sa trabaho, di ba, although protektado kayo ng labor code, meron ding mga ibang rules at mga exceptions yan. Kung minsan, depende sa trabaho at depende sa posisyon sa kumpanya. Halimbawa, kung kayo ay isang manager sa isang pribadong kumpanya, mas mataas yung, kasi yun pwedeng loss of trust and confidence. At medyo malawak yan. So kung maraming tao, halimbawa, na nasa ilalim ninyo bilang isang manager, at napakasama ng personal na buhay ninyo, utang kayo ng utang, hindi nagbabayad. Nanloloko ng ibang tao, maraming ganyan ngayon. Dahan-dahan. Well, sabi ng Korte Suprema, maaaring maging dahilan nito para tanggalin kayo sa trabaho. Kung kayo naman, halimbawa, ay isang teacher, at ito ay covered ng Manual for Private Schools, nasa private school kayo, gumawa kayo ng isang bagay na matuturing na immoral. Halimbawa, affair ka sa isang taong may asawa. Ito daw ay maaaring maging ground para sa pagtanggal sa trabaho dahil nga bilang isang teacher na naghuhubog ng moralidad ng mga kabataan, justified daw na matanggal sa trabaho. So, depende. Paano kung hindi pribadong kumpanya na ibaba yung rules? Halimbawa, gaya nung ito, isang pulis. Siya ay nasa public service dahil siya isang law enforcer, di ba? Siyempre, mas stricto. Medyo naiiba ang rules at mas stricto pa siguro ang masasabi natin. Kasi nga, pag nasa government service o civil service ang isang tao, mas mataas ang requirement sa pagiging good citizen. Imagine tayong mga boss. Di ba? Tapos linoloko lang tayo ng ating mga binabayaran. Dahil nga siguro, yung mga empleyado sa gobyerno dapat sumunod lagi sa mga batas at dapat maging huwaran o good example. So sa civil service, yung immorality, ground din yan for disciplinary action, lalo na kung sa mga, yung mas mataas, tulad na sasabi natin, depende sa trabaho. Kung ikaw ay nasa judicial system, Tagapagpatupad ng batas, taga-interpret ng batas. Dapat daw talagang walang bahid ng impropriety. At gano'n na rin siguro sa kapulisan. Kasi nga naman, yung nag-e-enforce at nagpapasunod sa batas, hindi na rin naman talaga dapat na siya yung nangunguna pala na lumalabag dito. So, ang ibig sabihin talaga, attorney, pwede talaga na madisiplina ka kahit na buhay mag-asawa yung involved. Dahil gaya ng video nakita natin sa polis, sa loob ng bahay nila yun Parang pwede nga kasi ang nakalagay doon, kunwari, meron silang conduct unbecoming of a police officer. Nakalagay sa kanilang disciplinary rules whether in an official or private capacity. So ito, kahit na hindi nga lantaran, ito ay pribadong buhay niya, baka pwede kasi grave misconduct din sa kanila, yung isang offense na labag sa batas natin or yung sa special law, alam naman natin, yung verbal at physical abuse po ay paglalabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women Law. At kahit na sino nga, di ba? Kahit na hindi yung asawa ang magfa-file ng kaso sa kanya under RA 9262, pwedeng mag-file ng kaso laban sa kanya kahit na sino na concerned citizen. Kasi nga talagang ayaw natin yan. So yung mga nagtataguyod po ng batas, medyo dapat mas careful tayo. Kasi nga, good example tayo sa ating mga kababayan. Dapat huwara. Talaga nasa puso mo. Mas mataas talaga ang antas. Mas nataas din talaga ang expectation natin. At dapat proud kayo. Yes. Okay, maraming salamat. Maraming salamat Attorney Gabby din. Concepcion.